Hi guys, konnichiwa. Alas 9 ng umaga nga ay kababangon ko lang, napuyat kasi sa biyahe galing Cavite. Alas 9 kasi ng gabi ako bumiyahe pa Manila, kaya nakarating ako sa bahay mga alauna ng madaling araw. Pagkagising nga ay naghilamos muna, tsaka bumaba at uminom ng salbeo grass. Yes, every morning nga ay kailangan ng salbeo para good health at magaan ang pakiramdam. Wow! Ay, ang salbeo ngayon palagi namin iniinom ng aking mga kapatid dahil malaking tulong talaga siya sa mga sakit-sakit at proven na namin yan. Kahit ngayon pinsan ko na napakataas ang acid at nananakit na dibdib ay isa rin sa nagpagaling sa kanya yan, ang salbeo grass. Medyo may kamahalan nga siya pero mabisa naman. Kaya Casey, ano pang inaantay mo? Uminom ka na rin yan. Yes! Yun nga, yung pamangkin ko kasing isa guys, hininto ang pag-inom ng salbeo. Ayun, tumaas tuloy ulit yung acid niya. Kaya dapat tuloy-tuloy ang pag-inom para tuluyan mawala na ang sakit at hindi na inom pa ng inom ng kung ano-anong gamot. Kaya nga si Miss Ivana, isa na rin siya sa umiinom niyan dahil subok niya na rin talaga kung paano magpagaling yan. At syempre, sa lahat ng sakit na nararamdaman, huwag kakalimutan ang number 1 nating manggagamot. Syempre, ang Diyos. Yes! Dahil kakainom pa lang ng salbeo, 30 minutes pa nga bago kumain. Kaya naglinis muna ako ng bahay at CR at itong sisiw na pinabili ng aking mga pamangkin. Lilinisan ko na nga rin. Ako na nga ang nag-aalaga dahil baka mapatay pa ng mga bata pag silang humawak dahil nilalaro lang nila, akala nila toys lang eh. Kawawa naman, may buhay din pero paglaki baka ulamin din. Charot! Nakita nyo naman ang kapal ng ipot sa basket. 3 araw ba naman hindi nalinisan eh. Nasa Cavite kasi yung naglilinis. Buti na lang buhay pa pagdating ko. At isa pa baka pagalitan tayo na may-ari ng basket. Makita niyang ginawa akong kulungan yung lagayan nilang labahan. Sa kapatid ko kasi itong lagayan eh, yung nasa Cavite. Sabi ko nga habang hindi pa nagagamit ay pansamantala ko munang gagamitin para nga paglagyan itong mga sisiw. Meron kasi akong lagayan yan kaso maliit na para sa kanila dahil mga nakakatalon at nakakalabas na nga. Nakakaloka tong mga pamangkin ko, papabili ng mga sisiw, hindi naman pala kayang alagaan. Naging tagapag-alaga patuloy ang inday nyo. Siyempre, pagkatapos kong linisan, ako'y maliligo na nga dahil magluluto pa ng ulam. Pagsipagan muna tayo ngayon dahil ilang araw nga akong wala dito sa bahay. Naalala ko pala guys ito, habang ako'y maghihiwa ng mga pangrekado at sayote. Yung mga sisiw na yun, bago ako umalis, binilin ko kay Kyrie, dun sa pamangkin kong lalaki. Binilin ko siya, tapos umalis lang ako na wala na pala silang pagkain. At buti na lang itong si Kyrie, madiskarte. Nakalimutan ko na rin na wala na pala silang pagkain. Natatawa nga ako sa kwento ni mama dahil itong pamangkin ko nga lumapit lang daw sa kanya at biglang nagparinig sa tabi niya. Bigla na lang daw nagsabi ang bata na wala na daw pagkain yung sisiw niya. Sabi naman ni mama, bilhan na lang daw ng biskwit at durugin na lang tsaka patukain. Eh yung bata ayaw niya, gusto niya pagkain talaga ng manok ang pakainin. Sumunod na parinig niya nga ay kay papa naman. Ito naman si papa, sabi niya humingi daw sa mama niya ng pera. Ang nangyari, humingi nga siya sa mama niya, pahingi daw ng pera, sabi ni lolo niya, at ayun, binigyan naman ng 50 pesos pambili. Etong si Ate Dik na mama ng pamangkin ko, akala niya biskwit pang merenda niya ang hinihingi. Nung pala pagkain ng mga sisiw. Etong isa papansin, sayaw ng sayaw sa camera. Ang diskarte naman talaga ng pamangkin ko na yun. Akala ko tegi na talaga yung mga sisiw. Pagdating at pagkita ko nga sa kanila, natuwa naman ako dahil lumalaki na sila. Grabe naman talaga tong isa. Magtatapon na lang ng basura ay panay ang kending sa camera. At ayun, tapos na nga magwalis at magpunas ng lamesa. Malapit na nga rin maluto yung tinolang manok. Oy guys, hindi pa yan yung sisiw ah. Charot! At syempre, bago pa matapos tong aking mini vlog guys, don't forget to follow, like, and share. Thank you for watching. Bye-bye!